Sa iba pang balita, nilinaw ng Bureau of Immigration na wala pang final approval ang planong dagdag na travel fee para sa mga biyahero. Sa ilalim nito, planong ipasa sa mga pasahero ang modernisasyon ng border security system ng BI. Kung sakali, $4 o nasa 240 pesos ang posibleng madagdag sa presyo ng one-way plane tickets, habang $8 o nasa 480 pesos naman sa mga round trip. Para mas malinawan pa tayo sa usaping ito, makakausap natin si Bureau of Immigration's spokesperson, Dana Sandoval. Magandang tanghali po, Ms. Dana. Magandang tanghali, Ms. Cheryl. Linawin lang natin, Ms. Dana, ano po itong pinaplanong border security system? Yes, actually, it's a proposal sa the private company sa PPP. So ito po public-private partnership. It's an unsolicited proposal. They were offering end-to-end solutions for border control management. So ang ibig sabihin po nito, lahat po ng technologies doon sa frontline natin, doon sa data processing, data collection, saka pati data analysis and keeping the data would be provided by this private company. So, sabi nyo nga po, ito ay unsolicited proposal naman. So, is this something, nung nag-present po, ay talagang seriously kinoconsider po ng Bureau of Immigration na i-avail? Yeah, we can actually say now we are considering this very well. Pero of course, there are a lot of things that should be taken into consideration. Nandiyan yung, is this beneficial? Kumbaga, sulit ba ito sa ating traveling public? Will the government benefit from this project? This is just, ito po ay isang kumpanya na nag-propose at na nagbibigay ng mga solution. Pero inopen din po ito for other possible competitors or baka merong ibang kumpanya na mas maganda ang iaalok. Pero during that time, that was around 2025, wala pong ibang nag-propose ng similar or ng competing na solutions for our border management. Kaya ito po ang kinokonsidera natin. This was submitted through PPP, ibinaba po sa Bureau of Immigration para i-assess kung may saysay ba or kung may kumbaga may pakinabang ang Philippine government dito sa proposal na ito. So nasaan na po tayo doon sa proposal? At nakita po ba natin na yung kahalagahan at yung kapaki-pakinabang nga ba ito pong kanilang pinropose? Tech-wise, kapaki-pakinabang po dahil ito po ay magbibigay sa atin ng technological solutions na long-term. Dahil ang proposal po na ito, every 4 years merong technological refresh. So bago ng bago yung ating mga technologies. Dahil of course, kailangan natin pulin yung technologies ng mga ibang bansa in terms of border management. Pero yung inaharal nga natin is will the public be amenable to this added charge doon po sa mga biyahe. Ito naman, sino-consider natin because it has zero financial burden to the government. It being a PPP, ibig sabihin parang yung konsepto nito, yung mga highways like NLEX and SLEX. Yung user, yun lang ang magbabayad. User pay, user benefit. Dahil sila lang ang gumagamit, sila lang ang magbabayad. Hindi natin i-burden halimbawa ang isang farmer na wala namang balak bumiyahe internationally, doon sa taxes niya kukunin yung pambayad at pambili nitong mga ganitong technologies. It is beneficial in that way, pero of course, importante pa rin sa atin ang opinion ng publiko and the national government if they believe that this is something that the national government should push for. Magkano po itong proposal na ito, ma'am? It's a 10.7 billion project. Magkano po? Sorry po, ma'am.
10.7 billion project. Okay. 10.7B na project. And Yes. yun nga po, Yes. syempre, pag sinabi na pong ipapasa yan sa mga mananakay, mga pasahero, dyan na po mag-iisip, magtataka, aalma na dagdag gastos na naman po ito. So paano natukoy yung halaga ng 480 pesos na ipapasa sa pasahero sa kanilang round trip na tickets? Yes, it's very understandable po, and we're also taking that into consideration, yung public opinion on the added cost. Ito po kasama doon sa sinubmit na proposal. Actually, the initial proposal of the company was $7 for each travel, one way ito. But it was negotiated by the different government agencies, and it was lowered to $4. So from there, yan po magiging subject pa natin ng mga discussions ng iba't ibang ahensya ng gobyerno to finalize if this is really beneficial for the government. At linawin po natin, iba po ito dun sa travel tax. Yes, it's different po because iba yung pinupuntahan doon. Yun ay tax. Ito po ay PPP. So ang modality po nito is yung build, train, maintain, transfer. So habang ginagamit ito during the duration of the term, binabayaran po ito ng mga gumagamit. But after that, it will be transferred to the Philippine government. Ang tanong din po ng marami, bakit kailangang ipasa sa pasahero? Bakit hindi na lang ito pondohan din ng pamahalaan? Well, the realities po in government procurement is it's not that efficient siguro in terms of getting technologies at a fast rate. Kasi ito po ay given that it's a border management system, kailangan laging bago yung mga technologies natin. And alam natin na talagang may mga bottlenecks sa ating procurement in terms of technologies. And ito po is zero cost to the government. So yun nga yung isa sa mga nakikita natin na positive points dito is walang gagastusin ng gobyerno, but we will be reaping the benefits, plus the concept that it will not burden the normal taxpayer na wala namang gagamit or hindi naman gagamit rather yung facilities na yon. It would kumbaga, only the people who would be using the facility would be paying for it. Pero ganun din po sa ibang mga proyekto. May mga proyekto naman na hindi lahat po ay nakikinabang pero pinupondohan daw po ng ating pamahalaan. Lalo na kung ang pinag-uusapan po naman daw dito ay yung pag-modernize ng security border system natin. So, doon po sa, para mas klaro lang din, bakit yung travel tax na nasisingil, hindi ba pwedeng doon na lang daw po kunin yun? That's right, Ms. Cheryl. That concern is really something that we are also taking into consideration dito po sa dito sa project na to. Kaya nga, hindi pa natin masasabi that this is already for implementation with finality. Kasi tama, marami pa po tayong mga bagay na kailangang i-considera before we make that final decision. So, nasa ang stage na po ang itong usaping ito? At this point po, wala pang kontrata, wala pang pinirmahan, nothing pa po final. Every project, magkakaroon pa ng mga clarificatory meetings within the month. Tapos from there, pag-uusapan pa yung mga next steps. Isa din sa mga proposal is to have a stakeholder engagement para malaman din kung ano yung mga benefits nitong proyektong ito at makuha yung opinion po ng publiko. So, dadaan muna, magkakaroon muna ng konsultasyon sa publiko. That's right po, Ms. Cheryl. Pero din, para sa mas maintindihan ng mga kapatid natin, this is something also kaya seriously considering ng Bureau of Immigration dahil kailangan natin ito for border management, security. Iyan naman po ay totoo dahil kinakailangan po natin ng end-to-end. And ang kagandahan po nitong proyektong ito is lahat po ng international ports of entry and exit
our airport, the One International Seaport, and our border crossing stations ay mapoprovide ng end-to-end technology. Sa ngayon po kasi manual lahat. Meron tayong electronic gates sa ilang paliparan, pero sa seaport wala. Hindi sila magkakadugtong. The analysis is manual, tao ang nag-a-analyze ng data. Yung questions ko doon. Systems like this provide artificial intelligence doon sa analysis ng data. So we believe it's very it's worth considering ng ating mga ahensya. At bukod po sa pag-modernize ng security border system, may iba pa bang improvement po na titututukan ng BI ngayon? Well, apart po siguro dito kasi ito talaga technology improvements talaga ang goal ng immigration ngayon kasi marami po tayong kailangang habulin doon sa mga kapitbahay nating bansa and in other countries. We really need to step up in our technologies. That's why that's really the main focus of the Bureau of Immigration now. Marami pong salamat sa inyong oras, Ms. Dana Sandoval, tagapagsalita ng Bureau of Immigration.